nang nagagalit na siya, tumayo ako. Sabi niya, wag kang bastos. Sinabihan ko talaga siya, hindi Lagi ako naman bastos. galit yun eh. Palaging galit. O palagang Pinaglihi nga sa sama parang ng loob yun. pinaglihi sa watusi. Parang hindi mapakali, no? Parang nilalagyan Si ng watusi. attitude boy. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako bastos. Nagpapaliwanag ako. Kaya marami po nagsimpatya noon ang tinawag ko silang kangaroo court. Sapagkat walang ustisya, Boss Dada, muro-muro, bullying, at walang kinikilalang batas. Ang opening statement ko was very clear. Ang sabi ko sa kanila, this Congress and this committee, you are not above the law. Magsasalita na ako. Magsasalita. Hindi, kasi simulan ko na agad. Tatanong na ako agad. Kasi mainit ako dito sa ano ito eh. Kasi dati kang NPA. Ay, dati NPA. Ito lang ang mga tanong ko tungkol dati sa NPA. So, kilala mo yung sino-sino mga NPA ngayon? Oo, may mga... Teka muna, hindi pa tapos. Okay. Go. Easy. Okay, go. Pero pag NPA ba, kailangan sigaw ng sigaw? Hindi naman. Kailangan na marespeto ka rin. So, pero kilala mo kung sino-sino itong mga NPA na to. Kasi may mga sinasabi dito na tayo daw ay napapagharian at nakapasok na ang komunista dito sa loob ng kamara. Anong komentaryo mo dito sa mga tanong ko? Wow. Ang galing parang nasa plenum tayo. Parang nagpupulong, Jay. Parang nagpulong eh. No? Coach Oli and Dr. Judea. Anong masasabi mo sa tanong na ito? Kaya, tama po yung observation na yon. Nagkakaroon po ng paghahari-harian at pamamayagpag ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF at mga kaalyado nila sa loob ng House of Representatives. Sapagkat nakita natin kung paano nila kinokontrol at dinodomina ang mga pagkakataon na mayroong mga committee hearings at kapag mayroon silang gustong ipitin at labagin ng mga karapatan ng resource persons ang ginagamit ng mga tirador, itong mga NPA o CPP, NPA, NDF or mga dati na CPP, NPA, NDF. Coach Oli, qualify ko mayroong nasa aktibo na CPP, NPA, NDF, Brother J and Master Judea, mayroong dating sinipa ng CPP, NPA, NDF Nako, na nandyan din parang kilala ko yun, makakasama sila. Very strange bedfellows, so to speak. Sino itong mga sinipa? Teka muna, hindi mo sinagot yung isa kong tanong. Dami ko kasi tanong eh. Yes. Pag NPA ba, kailangan laging galit? Hindi. Pero may isang katotohanan sa tanong mo, Coach Oli. Ang isang training sa radikalisasyon sa paglaban sa gobyerno ay ang pagtatanim ng hatred. Yung pagtatanim ng galit. Galit sa gobyerno. Galit sa gobyerno, galit sa otoridad, galit sa rules, Yes. at galit sa sistema. At ginagamit nila dito kay Eric, kahirapan siguro, no? Oo, kahirapan, problema sa gobyerno, at ang mga hindi makatarungang distribusyon ng yaman ng bansa. Gagalitin ka, so yung tendency mo ay magiging galit kapag nagsasalita. Pero magalang ka naman dapat at marespeto sa ordinaryong mamamayan. Pero doon sa mga namumuno sa gobyerno ay mayroon pong tendency na maging ang tono mo ay galit o paragi ang tawag nila dyan ay GND kung sa aktivista pa. Grim and determined. Depende sa kausap mo. Depende, kung may kagalit-galit yung kinakausap mo, dapat magalit ka talaga. Yun. Pero yung as a rule, sa So, tanong ni normal Coach yung Oli, sigaw ng sigaw. ang sigaw ng sigaw, ginagamit yan sa rally. Pero kapag ikaw ay nasa formal na forum, sa mga committee hearing, hindi mo ginagawa yan, lalo na kapag ang kaharap mo, ordinaryong mamamayan o mga resource person na naimbitahan para magbigay linaw sa mga usapin sa committee hearing. Ayun. Pag So, pulis, ibig sabihin pag pulis, laging sigaw ka ng sigaw. Sisigawan mo na pulis lagi. Sa rally, ginagawa talaga namin yon. Pero yung mga police officers or armed forces officers, may tinatawag doon na prejudice o ready bias. Nandun na yun kasi sa indoctrination namin, nung nandun pa ako sa CPP, NPA, NDF, yung mga elemento ng Armed Forces of the Philippines, mga police, nagkakaroon kami ng natural na pagkagalit kasi ang tawag namin sa kanila, mga pasista, mga berdugo, yun ang tinatanim sa amin not anymore with my situation. So sa tanong mo kung ang mga police ba, ang resource person, kailangan bang sigawan o mga Armed Forces of the Philippines? Hindi po. Kasi yan ay nasa formal na gathering na may mga ina-observe na protocol or ethics of decorum. Okay. So, pero bago tayo magpatuloy, siyempre, acknowledge muna natin ang presence ng ating kapatid na Banateros na walang iba kundi si Boss Dada. Boss D, magandang gabi sa iyo dyan sa Japan. At siyempre, kasama natin dito sa studio, si Jay Guevara, Coach Oli, at siyempre, ang pinakamalupit, si Ka Eric Seri. Yan.
Hi, Boss Dada. Yes, magandang gabi mga partners. Yes, hello, good evening. Sa lahat ng mga banateros worldwide, magandang gabi. Pasensya na, medyo mahina yung internet ko rito eh. Para rin palang Pilipinas dito sa Japan, mahina internet. Okay. But anyway, kahit ganun pa man, kasama natin si Boss Dada ngayon. But siyempre, dugtungan ko lang yung question ni Coach Oli, no? Kasi kanina, Ka Eric, nasabi mo na may iba't ibang tawag sa mga miyembro ng NPA, may mga tiniwalag, may ganito, ganyan. Pero yung maingay dyan sa gusto namin makilala, Yeah. kung ano pinanggalingan, yung maingay dyan sa Kongreso na mahilig mag-contempt. Kilala mo ata yun? Actually, tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Master. Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka Eric po nag-identify nito, hindi ang Banateros. Yes, okay. At hindi SMNI. Yun, malinaw. Malinaw Sino yun, po ha? ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pagdemolish, pagbabastos, pangbubuli, at mga pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa kasong child abuse. Si Raul Manuel. Nako. Si Arlene Brosas. Ito Nako. sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Isa lang yun. Pero barkada sa ni Akop. Ito ba yung sinipa? Oh, ito yung sinipa ng NPA. Dati siyang NPA, kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asyendero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. So, NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA, ABB. So, parte na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Balimbing. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon, ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabara, dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA-ABB. Yeah. Tapusin ko lang, Coach Oli, Sige. Master Judea. So, isa si Kalderong NPA, kasi kung may sundalong kanin, kilala Kaldero? natin yun. Ito, may Kalderong NPA. Meron din pala ganun. Yan si Paduano, Kalderong NPA. Ay, pinangalanan na. Oo. Yung Wala naman pangatlo, tawag mo kay Akop. si Akop naman ay nag-aastang... Panis na kanin. Panis na kaning panis na Kaning nagbabarkada sa Sanggano na si Paduano. Sige. Kaya ang pangatlo, Gusto natin malaman yung background nito. Kung ni bakit Paduano. contempt siya ng contempt. Oo. may pangatlo pa doon kanina na bloke. Sige. Nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Itong grupo ng Akbayan. Nako. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko yung Sige, Akbayan na yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at Na nag- Ontiveros. Oo, na nag- Yun. okay. Ang tawag naman doon, mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According kay Kay Eric. So, pwede yung tawaging impostor na aktivista. Yun. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Yes. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ito naman ang CPP, NPA, NDF, nagkukunwaring walang NPA, pero kasama sila. Ayun. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yun. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler sa loob ng Rottweiler? Congress. Sorry, Boss Dada. Sige. Pitbull. Ang pangalan niya ay si Paduano. Nako po. So may tanong si Coach Ol, si Master Judea, Brother Jay and Coach Oli, and Master Boss Dada, bakit tinatawag ni Ka Eric na kalderong NPA? Yan. Si Yan ba Paduano. Paliwanag mo nga. Anong Eric. role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras. Yun. And Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Yun. Na ngayon ay Negros Island na. Region. Yun. Okay. Doon siya nanggaling. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na pulis
sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. Nako. So ito yung mga early 80s, no? Papatayin nila. Natasan siya na siyang bibira. So team of 3 yata sila. May dalawang backup, siyang birador. Birador pala. Oo. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros, ang pangalan na gamit niya na noon ng sa RPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa luwalhati. Yun? Itong birador na to. Itong nagpakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Paduano. Boy Contempt Paduano. Si Calderong NPA. Ngayon, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Minervyos! Oo. Dinaga. Kaya pala, Dinaga. kasi, ito sinasabi ko to, pag binibigyan ko ng ano yung mga galawan ni Paduano, lalong-lalo na nung kaharap niya si PRRD. Yes. Kung mapapansin nyo, kasi ito, gawain po ng isang nervyosong tao, yung hindi mapakali. Hindi! Yung mga ganun-ganon. Mga ganyan-ganyan. Kadalasan kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Yung parang Tsaka, uneasy ka. about naman doon sa pagiging balimbing ni Paduano, totoo. Kasi may kita naman natin ngayon, tingnan mo siya yung Overexcited na overacting. Overacting doon sa Tama. Jay, ang Congress. sinasabi ni Jay doon na pagka-nervyuso niya, nang kung hindi nagkaroon ng backup, ang team na yon patay siya. Kasi ang bumira sa pulis, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. Muntik pang tumakbo. Sayang, no? Kung So, wala ang bumira siya, sa kanya, ang bumira yung ang kasama niya. kung wala siyang kasama, yari siya. Ayun ang problema niya. Sapagkat gusto niyang i-project na siya ay matapang. O siyang ginagamit nila Akop. Ewan ko kung bakit naniwala at believe si Akop sa kanya. So ito, Ito pa may gusto kong ikwento dyan ha. Ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niyang ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, and DEP sapagkat nagbabodyguard sa mga asyendero at mga politiko sa Negros. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagpinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. nako. Now, ang abang lingkod party list niya ay pinunduhan nila Danding Cuangco at ng mga asyendero laban sa NPA. So, nang tinarget yan ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi yan nagpapakita, nagtatago yan sa office ni Albi Benitez. Nako. Kahit nasa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance Nako. kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Ay, kay Rick, baka ano na yan, baka nasa grupo na nila Brosas, nila Castro yan. Walang formal na pagbabalik sa isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common O kaya agenda. baka nagbuo sila ng Alliance. sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At duplikado sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Yun. Well, in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila yon. Sila. Pero ano ka, Eric, Ito ano? yung sabotahero. Kaya Eric, ididiin lang natin. Kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam Apo. mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular group. Before. Diba? Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo na nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. So, ito pala si Paduano, lumabas po pala ito nung humina na yung NPA. Nung nagkaroon ng split, Oo. 1992, 93, 94, ang naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platoons, isang platoon lang. Nako. 15 platoons nag-RPA-ABB. Kaya pinagdidisarmahan nila ang mga NPA. At no less than former General Raimundo Jarque, na nag-defect sa NPA, ang nag-confirm na ang grupong yan ng RPA-ABB, including Paduano, at the late Arturo Tabara, ay mga bodyguard ng mga siyendero at politiko sa Negros. Nako. Boss D, baka may gusto kang idugtong o itanong kay ka Eric na malinawan tayo ngayong gabi. Oo. No, kay Rick. Ay, Oo, Boss eh. Dada. Ang tanong ko lang, since sinasabi mo na konektado itong si Paduano sa makakaliwa, safe to say na itong kanyang party list ngayon, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na legal fronts ng CPP-NPA. Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance.
Kasi ang party list ng CPP, NPA, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung bayad muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Yung, bayad muna. Pinatalsik na dati yan eh. So sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan NPA Recruiter Party List ni Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yun. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tsaka, eto, nagsasabuatan sila hindi para... Sa prinsipyo. No. Hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda sa Hindi. bayan, kundi para pabagsakin ang pangalang Duterte. At ang buong gobyerno gulungin. Yun. Kaya At tawag ko sa pera-pera. kanila, Boss Dada, pera-pera. Ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. Yun. So they are hitting two birds in one stone. Yes, kasi may kita na. May kita na, nadi-destroy pa nila yung Duterte Exactly. legacy. Yun ang tinatawag na lagaring hapon. Kasi ngayon, kahit walang naniniwala sa kanila, patuloy pa rin yung kanilang mga propaganda na yung drug war on drugs ni PRRD, katulad ng sinabi ng ng isang kongresista diyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang Correct. ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling. Yun ang hindi dinagdag niya. Sabi So, niya, ako'y abogado, investigador. Pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Kuratong, Yan. So it Dapat means involved Sino-sino to? Si Jacob? Si Akop. It means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi At- yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating Yun. pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga, line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. Yun. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Jacob para kay Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, CIDG. superintendent, ano to Naging commander ng CIDG, naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling, na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, police din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun, Oo, yung senador. ganito buhok nun Naniniwala yun. ba kayo? Sige. Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ka ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din Exactly. sa'yo. Tama. Kayo ba ay naniniwala dyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Akop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. So, klaro. Meron akong kukwento. Ngayon daw,
ang death anniversary ni Joe Masison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Ay, happy anniversary, death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista sorry. at ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunistang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP sa pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joe Masison. Kaya pala may concert kagabi. Yes, sa Malacanang. Eh, parang nagsabay-sabay na sila, no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo, Oo, eh. alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, NDF sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata na mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Akop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila diyan sa Kongreso. sa Kongreso. At hindi lang sa Congress, may mga iba pa diyan sa iba't ibang panig ng government. Na samantalang noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may kapangyarihan na magpakontem sa isang attorney, Isa pa yan. magpakontem sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ang tinura ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan ay tanong natin. Tanong ito, Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion ba talaga? Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Yung ano pa yun, with kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong niya kay May Class 1988 yan. Nako. So, ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a feast, feasting on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message Ay, grabe. coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, 22 police ang namatay, di umado doon kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro,
ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya ka Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Diba? Most likely. Sinong Kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez, sa House Speaker at kay Acop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Sa kay... Question. May question lang ako kay Ka Eric since na-discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa na sa gobyerno. Meron kasing nagsabi sa akin na isang PMAer na retired na ito daw si General Browner at saka itong si Teddy Bagilat na kilala mo naman siguro yan kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat. Sila daw ay magpinsan. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Brunner, nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at nag-settle sa Cordillera. So most likely, there is a high possibility na may bloodline. Si Titi Bagilat, bagamat hindi CPP, NPA, NDF, hilaw na komunista ang barkada niya, like sila Hontiveros, at sina De Lima dyan, yung Akbayan Group, malapit siya. Pero tama naman na binabanggit ni Brother Boss Dada na bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa Chief of Staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff, ni General Browner, nasa sa kanya yan para kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang kalinya sa kanyang bloodline, like itong kung possibility na may connection siya kay former Congressman Teddy Bagilat, na isang mga agitator din, kalinya ng mga hilaw na komunista, dapat patunayan niya ito. At lalo na pong binabanggit, this is a big challenge for him to speak up as a Chief of Staff. Yes. Ahayaan mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao? Totoo naman mamatay tao ito talaga ang grupo nila Paduano. Diyan din ako nanggaling ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na inaharap tungkol dyan at ako po yumakap sa batas at nagpailalim sa gobyerno. Ito hindi malinaw eh. Sino ang nag-handle sa kanya? Aside sa Congress na pinoprotektahan siya at ng kanyang late benefactor at protector na si former Assemblyman or Congressman Danding Kuhangko na wala na ngayon, sino pa sa gobyerno ngayon ni Marcos ang nagpo-protect sa kanya? So, ibig sabihin, kayo legal yung pagbaba Oo, nyo. nagbalik talaga kami. Kayo yung mga rebel returnees na tinatawag. Yes. So, ang question natin, kung paano nakalantad itong si Paduano sa At kung anong status ng mga kaso. Yun. Kasi walang malinaw na may amnesty at walang malinaw na ito'y na-dismiss ang mga kaso niya, Boss Dada. And that is the reason that the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine National Police, si Marbil ay PME graduate 91 yan. Si General Wilkins, 88, 89, 99, nag-abot pa sila. Si Wilkins, na dating PDEA Director General sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ay senior, samantalang first year si General Marbil. At si General Browner ay direct junior ni General Wilkins kasi class 88 na mga ito. Ang tanong, anong kasalanan din ni General Wilkins para ganuntuhin siya? At ang dahilan hindi nila mapiga na idiin at gawa ng kwentong kasinungalingan si Rodrigo Duterte sa war on drugs, ipinakulong siya. Ito'y napakalaking iskandalo na pwedeng sumambulat sa isang napakalaking krisis among the ranks of active and retired members of the PMA alumni group and even sa loob ng active officers, men and women sa AFP at sa PNP. Saka ito napakarami ng pagkakamali na hindi pa naipapaliwanag, no? At katulad nito si Grijaldo, di ba kaya? Isa pa yun. Si Grijaldo, siya po yung nagsiwalat na pinipilit siya ng dalawang kongresista na magsalita laban sa mga Duterte na hindi siya pumayag. Correct. Kaya ang kapalit, nung ginawa niya na yun, kinontempt siya. Tsaka hindi basta-basta contempt yung ginawa sa kanya eh. Pina-arresto. Siya ay nasa ospital, bagong opera,
pinapuntahan doon ng mga sergeant at arms ng inaresto, Inaresto. idinala doon sa kwarto na pinagdalhan kay Attorney Zulaika Lopez. Sa House of Representatives. House of Representatives. Kung tutuusin, ito dapat kung ikaw ay matino kang tao, yung tao na yan, bagong opera dapat naka-hospital arrest man lang yan. Hindi Yes. mo doon dadalhin sa So, pero ang bida dito, Paduano ulit. Kasi siya nagpa-contempt din. Siya nagpa-contempt. At nakakaantig puso po ito. Oo. At Boss Dada, Hindi, ang nagpa-contempt doon si yung taga Tagig, yung babae. si Zamora. Si Zamora. Naunahan siya eh. Oo, si Zamora. Ang kay Paduano, si Wilkins. Ayun, oo. Ang kay Lopez, si Franz Castro. Na kaya puro- nga dyan nga tayo inis na inis eh. Dyan nga tayo inis na inis ka, Eric. Kasi bawal tumawa dyan sa Kongreso. Tama? Tama. Pagka nagtatawanan kayo, nagsasalita kayo, bawal. Pero pag sila, pwede. Nagbibiruan pa sila. Yes. Contempt nila yung si Coronel eh. Boss Dada, naka-experience ako niyan, Coach Oli, Oo. Nang kami kinontempt na una ako kay Ma'am Badoy na mga 8 oras. Siya kasi gabi na, alas 10 na or 9, ako ay mga alas 2. Oo. So mga 8 oras akong nauna ng contempt. Ang isang nagbigay ng pananakot sa akin, si Akop. Nako. Sabi niya, baka hindi mo magustuhan ang gawin namin sa'yo. Aba? Oh, yun talagang word niya. Huwag mo kaming pilitin gawin namin ang hindi mo magustuhan. Sinagot ko siya, so be it. Oo. If the nation will see na walang karapatan ng mga resource persons dito, gawin nyo. At si Paduano, tumayo talaga ako, Boss Dada. Sinadya ko yung nagawin. At hindi ko pinagsisihan dahil sinasabi niya na out of order daw ang request ko. Ang sabi ko, very basic. Ang mga resource persons na walang abogado, hindi basta-basta kine-cross-examine dito. Kasi karapatan yan sa kasaligang batas. At kung ano man ang sinabi ko nung nakarang hearing na walang abogado na nag-guide sa akin, marapat ko na hingi na yun ay i-delete. Nagalit siya. Tapos, Yan, tama. Anniversary nyo rin ata eh. Nung December 5. Mag-iisang taon na. Oh, Oo. isang Tapos taon. kahapon kami na-release. Isang taon ng bilis, Malay no? mo, umabol ka pa. Kay Eric, ano na pala? Kay Eric, nag-upgrade na rin pala ang House of Representative ngayon, no? Kasi kung matatandaan natin, ang Korte nasa House of Representative na. Ang COA nasa House Nandun of na rin. Representative. Ngayon, pati pala hospital, meron na. At Kasi, oo. ultimong si General na kaka-opera lang, doon isinugod, siya. imbis na doon sa hospital. Okay. At nandun na rin po ang BJMP. O yun pa, BJMP, nandun na rin. Oh, at maya-maya Kompleto na. lang nandun na rin ang New Bilibid Prison. Ilan ba kwarto dyan? Palagay ko dapat magdagdag sila dyan eh. Oh, kasi araw-araw may pinapakontempt sa halos eh. Pero kung mayroon dapat makulong, mula sa galit ng taong bayan sila. Dapat hindi na yan palabasin dyan At sa ang loob ng malala pa compound. rito, kay Eric, baka yung Malacanang, dalhin na doon. Mukhang kahit wala doon ang Malacanang, ang poder ng Malacanang nandun na. Yun na ang Extension ng pinupunta. Malacanang ata yan. Parang line, ano? extension ng Malacanang. Extension. So sa madaling salita, parang wala sa Malacanang ang Ang totoong presidente. poder, correct. Kundi nasa House of Representative ang Yun. presidente ng Pilipinas. Maganda. Extension lang ang Malacanang. At matakin mo Extension. magandang observation, Coach Oling, binanggit ni Jay Busdada. The President is the Commander-in-Chief, Yes. according to the Constitution. Siya ang Commander-in-Chief ng mga police at ng Armed Forces of the Philippines. Pero ang tumatawag sa Chief of Staff na si General Bronner, hindi si Marcos Jr., Kundi si Martin si Romualdez. Martin Romualdez. At saka ang nag-a-announce ng increase. Nag-increase, Speaker of the House. At saka yung nag-a-announce ng gagawa ng komite or gagawa ng task force. Si Martin Romualdez, ang nagtutrooping the line at nagsasaludo-saludo sa mga troops. Si Martin Romualdez, ang hindi po ipinaliwanag ni General Bronner, this is on his responsibility. Kinaltasan sila ng 18 billion pesos Kita mo. na para sa modernisasyon at pag-upgrade ng kapabilidad ng ating bansa na lumaban sa external threat at binigyan sila ng toothpick na equivalent ng tag 200 pesos increase sa subsistence allowance from 150 to 350 na pera ng taong bayan yan. So okay na sila. Isa itong kalukuhan. Ang sabi ng isang full colonel kanina before ako umupo sa Banateros program, active full colonel, hindi ko sasabihin ng pangalan, Boss Dada, kasi malamang ma-floating. Sabi niya, niluluto kami ka Eric sa sariling mantika. Ayun. At binabastos ang aming integridad sapagkat hindi naman nila pera yan, kinaltas nila ang totoong programa para sa development ng armed forces, imbis na dagdagan yan, ay kinawa nilang parang pulubi kami. Na akala namin may increase kami. Yun pala tinanggalan kami ng napakalaking pundo na 18 billion sa modernization. Sa totoo lang kay Eric, hindi lang sa ano yan eh. Hindi lang sa IFP ginawa. Kundi ginawa na rin yan sa PNP. Ang pinakamasakit pa dito, yung mga politiko, pag binibigyan sila ng budget, bilyon.
Samantalang yung mga Pilipino, pag binibigyan ng budget, lalong-lalo na sa mga bagyo, sa mga baha, sa katulad sa milyon lang eh. Katulad lang yung tatlong plywood, 3 yero, 3 2x2 yung binigay sa kalating mga... kilo ng lansang. Oo, samantalang sa mga politiko, bilyon ang pondo. Agree. Ang masakit pa dito yung AFP at yung PNP. Biro mo kakaltasan nyo Kinaltasan. ng Napakalaki. kanilang yan na lang din yung pasalamat nila sa gobyerno na Exactly. sa likod ng kabayanihan nila, tapos ganyan ang gagawin nyo. At ang Nakakalungkot malapit pa yun. dyan, yung NPA pa mismo ang mga nagakaltas ng mga na yan. Ng mga budget. Ka Eric, meron na akong tanong. Right, ha? Coach Oli. Kasi kung susundan ko yung mga binanggit mo, sabi mo, si Ako, pulis. Release. Si Paduano, NPA dati. NPA. NPA So magkasabot kalderong NPA. magkasabot na ang pulis o NPA o sila lang? Sila lang. Kasi magkasama sila okay. eh. Magandang tanong. Nag-aapira na sila. Magandang tanong. Ang unang nag-appear si Akop at pumalakpak doon sa pagpapakontempt ni active CPP operative Franz Castro kay Attorney Lopez. Face bomb sila, tapos nagkamustahan. Ngayon, kamustahan din sila at palakpakan ni Paduano. Kasi magkumpare sila sa Los Sabotajeros na grupo sa loob ng Kongreso. Kaya pala. Mga mananabutay. Sa tanong ni Coach Oli, is there now an alliance among the PNP or retired PNP generals like Akop? Sa tingin ko, limited sa kanila. Sa kanila. Therefore, kailangan ba expose ito sa PNP na ang ginagawa ni General Acop ay hindi po kapakanan ng security forces ito. Pinapalakas niyang loob ng mga ex-NPA at active NPA operatives and supporters at pati po ang grupo na nananabutay sa gobyerno sapagkat ginagamit nila for political demolition job. So sa tanong ni Coach Oli, ang sagot ko ni Ka Eric, there is no formal alliance right now na pati sa PNP or AFP ay nagkakaroon ng alliance ang mga communist operatives at mga supporters ng NPA sa loob ng Kongreso. I think limited ito sa loob ng Kongreso. Ayun. On a limited agenda Ayun. to do systematic and comprehensive demolition job against Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Yun. So, base dun sa sinabi mo kanina ka, Eric, no, na tawag dito, dito nga sa mga NPA na nagsasabuatan at limited, no? Limited. Pero dito kay sa AFP, no. So yung pagpabawas dito ng budget 18 billion. ay 18 billion. Sa tingin mo, ano yung magiging epekto nito sa Armed Forces of the Philippines? Diba? Dahil yung Armed Forces binawasan. Tapos itong mga kongresista na may leaning sa mga komunista, may Pinunduhan 6 sila. billion daw sila ata eh. Oo. So ano magiging nito, implikasyon nito? Napakalaki po sapagkat kung nagrereklamo tayo, binubumba tayo dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea dispute, mahina yung mga barko natin, yung ating war technology capability kulang na kulang, ay ibig sabihin po, isinasangkalan ngayon ng gobyernong ito through dito sa kaltas na napakalaki sa modernization program ng budget ng AFP, ang ating mga sundalo na katay-katayin lang at insultuhin at apak-apakan ng mga tropa ng China at ng iba pang dayuhang bansa na pwedeng umatake o magkaroon ng karahasan or aggression against us. Yeah. Number 2, nagpapakita ito ng isa napakalaking iskandalusong sitwasyon. Hindi natin binabudgetan ang ating mga sundalo, binibigyan natin sila ng toothpick at na allowance at gusto nating pasalamatan sila. Subalit ang ating bansa, pinapapasok natin ang mga missile system ng Amerika. Yun. Like ang Typhoon missile system. Iniaasa natin sa illegal na pamamaraan ang pagtatanggol ng ating pangsiguridad at pangteritorial na pangangailangan sapagkat bawal po na may pumasok na mga nuclear active missile systems like ang Typhoon mid-range missile na pwede pong nakasalang na ngayon sa North Luzon, sa Ilocos area, sa China at sa mga paligid ng South China Sea. At dahil dyan, para nakampante ng government natin na hindi na tayo mag-budget sa AFP. Tanggalin natin ang budget, gawin natin ayuda, bigyan natin sila ng toothpick, at gamitin natin sa electoral and political bribery, bahala ng Amerika na magpapasok ng missile system nila. That is a scandalous travesty of the Constitution. Grabe. Illegal po ito. Illegal nga eh. Katulad ng uranium na Uranium na 100 kilograms 100 kilograms. na nawala biglang investigasyon. Oo. Walang update, walang news, Oo. walang statement from the President or from the Malacanang. Parang alitagtag drug case din. Nawala rin. Nawala rin. Oo. So para talagang
wina-wash out talaga nila lahat ng mga pinag-uusapan na tatama sa kanila. Parang Correct. ganun ang nangyayari. Boss D, baka may gusto kong ihabol na question kay Eric or Okay anything. naman, wala naman na.